Magandang araw! Handa ka na ba para sa aralin natin ngayon? Tara, pag-aaralan natin ngayon ang Filipino 2, unang markahan. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo. Ang ating aralin ay tekstong kathang-isip at tula. Ngayon, basahin ang kwento sa ibaba at sagutan ang mga tanong pagkatapos nito. Ang pamagat ng kwento ay, Yehey! Naka-perfect tayo! Isang araw, abalang-abala si Lito Lapis at Pamela Pambura sa kanilang paboritong gawain. Yehey! Malapit na matapos si Dominic sa kanyang pag-aaral sa Filipino. Masayang sigaw ni Lito Lapis. Habang abala naman si Pamela Pambura sa pag-aalis ng maling sagot ni Dominic sa kanyang papel. Tiwala ako sa kakayahan ni Dominic. Pagmamalaking wika ni Pamela Pambura. Naniniwala ako na makakakuha na naman siya ng mataas sa kanilang pagsusulit bukas. Masipag at matyaga si Dominic. Dagdag pa niya. Sina Lito Lapis at Pamela Pambura ay laging magkatuwang sa tuwing may gawain sa paaralan si Dominic tulad ng pagsusulit at pagsusulat sa kwaderno. Tinutulungan nila si Dominic na isulat ang lahat ng letra at salita sa bawat linya ng papel o kwaderno ni Dominic. At sa tuwing magkakamali, si Dominic dali-daling binubura ni Pamela ang maling letra at isinusulat ni Lito ang bawat tamang letra o salita. Naalala na naman tuloy ng magkaibigan ang isang karanasan na hindi nila malilimutan. Nagustuhan mo ba ang iyong binasa? Para masukat ang iyong kaalaman, sagutan ang mga tanong. Panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1, ano-anong mga bagay ang ginagamit natin sa pagsusulat? Titik A, lapis, pambura at papel. Titik B, bag, lapis at sapatos. Titik C, uniforme, kwaderno at aklat. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Tama ang iyong sagot. Titik A. Lapis, pambura at papel ang ating ginagamit sa pagsusulat. Number 2. Bakit tinulungan ni Lito Lapis at Pamela Pambura si Dominic sa kwento? Titik A. Dahil tamad mag-aral si Dominic. Titik B, dahil masipag at matyagang mag-aral si Dominic. Titik C, dahil makulit at malikot si Dominic. Ang sagot ay tama, titik B, dahil masipag at matyagang mag-aral si Dominic, kaya tinulungan ni Lito Lapis at Pamela Pambura si Dominic sa kwento. Number 3, ano ang pangunahing ideya ng kwento? Titik A, sina Lito Lapis at Pamela Pambura ay laging magkatuwang sa tuwing may gawain sa paaralan si Dominic tulad ng pagsusulit at pagsusulat sa kwaderno. Titik B, si Dominic ay isang masipag at matyagang mag-aaral. Titik C, naaalala ng magkaibigan ang isang karanasan na hindi nila malilimutan. Ang sagot ay tama, titik A. Sina Lito Lapis at Pamela Pambura ay laging magkatuwang sa tuwing may gawain sa paaralan si Dominic tulad ng pagsusulit at pagsusulat sa kwaderno. Number 4, tutularan mo ba sina Lito Lapis,
Pamela Pambura at Dominic. Bakit? Titik A, opo, sapagkat nakita ko po sa kanila ang pagtutulungan. Titik B, hindi po sapagkat kailangan ni Dominic na magsulat mag-isa. Titik C, marahil dahil nakita ko po sa kanila ang pagtutulungan bilang magkakaibigan. Ang sagot ay tama, titik A. Opo, sapagkat nakita ko po sa kanila ang pagtutulungan. Titik A, pakokopyahin ko ng sagot sa takdang aralin ang kaklase kong lumiban sa klase para hindi siya mahirapan. Titik B, hindi ko sasabihin sa aming guro na nabasag ng aking kaklase ang aming bintana sa silid-aralan para hindi siya mapagalitan. Titik C, tutulungan kong tumayo ang batang nadapa na kalaban ko sa paligsahan sa pagtakbo. Ang sagot ay tama, titik C, tutulungan kong tumayo ang batang nadapa na kalaban ko sa paligsahan sa pagtakbo. Ngayon, naging madali bang unawain ang nilalaman ng kwento? Natukoy mo ba ang pangunahing paksa ng kwento? Alamin natin kung bakit. Ang bawat kwento ay may pangunahing idea. Nakatutulong ang pagbibigay ng pangunahing idea upang maintindihan ang nilalaman ng narinig o binasa. Ang halimbawa nito ay ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay naglalaman ng maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang mga tauhan. Ito ay nahahati sa 3 banghay, ang simula, gitna at wakas. Ang simula sa kwento ay dito nalalaman ang pinangyarihan at nakikilala ang mga tauhan. At ang gitna naman sa kwento ay dito nalalaman ang suliranin ng tauhan. Ang wakas naman ng kwento ay pagtatapos ng kwento. Ngayong naintindihan mo na ang ibig sabihin ng pangunahing idea, basahin ang tula sa ibaba, sagutin ang mga tanong dito. Batang bayani, dukha siyang tinawag ng lahat, talino'y subok at totoong matapat. Sa ati tumulong kahit anong hirap. Yan ang batang isang papuri nararapat. Ating kilalanin, bigyan ng palakpak. Papurit alay ay mabangong bulaklak. Nararapat sa puso niyang busilak. Buhay inilaan kahit mapahamak. Number 1, tungkol saan ang tula? Tama, ang tula ay tungkol sa batang bayani. Number 2, anong mensahe ang hatid sa atin ng tula? Tama, ang mensaheng hatid sa atin ng tula ay nararapat bigyan ng papuri at pasasalamat ang batang bayani. Number 3, bakit dapat papurihan ang bata? Tama, dapat papurihan ang bata dahil isa siyang tunay na bayani. Siya ay tumutulong kahit anong hirap. Number 4, bakit dapat siyang alayan ng bulaklak? Tama, dapat siyang alayan ng bulaklak dahil nararapat sa puso niyang busilak at inilaan ang buhay kahit mapahamak. Sa gawain 2, panuto, buuin ang diwa ng talata sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang salita na makikita sa loob ng kahon sa ibaba. Basahin muna natin bago ninyo sagutan. Simula. Nasa patlang sina Alvin at Rina. May patlang si Rina sa halamang tubig.
Mga maliliit na mga patlang ito. Parang gulaman ang mga ito. Narito ang mga pagpipilian ninyo sa kahon. Ilog, hayop, nakita. Ngayon, handa na ba kayong sumagot mga bata? Sagutan natin, ang unang patlang ay tama, ilog. Ang pangalawang patlang naman ay tama, nakita. Ang ikatlong patlang ay tama, hayop. Ngayon, basahin na natin kasama ang ating mga isinagot. Nasa ilog sina Alvin at Rina. May nakita si Rina sa halamang tubig. Mga maliliit na mga hayop ito. Parang gulaman ang mga ito. Sa gitna naman, nakakita ng patlang na hayop ang dalawa. Sa isang munting garapon nila ito patlang at patlang sa bahay. Narito ang mga pagpipilian ninyo ng sagot. Maliit, inilagay, inuwi. Sagutan na natin. Sa unang patlang, tama, maliit. Ikalawang patlang, inilagay. Ikatlong patlang, inuwi. Basahin na natin muli kasama ang mga sagot. Nakakita ng maliit na hayop ang dalawa. Sa isang munting garapon nila ito, inilagay at inuwi sa bahay. Ngayon, sa wakas naman, basahin muna natin. Wakas, pagkalipas ng ilang patlang, nagbago ang mga butete. May mahabang patlang na ang mga ito. Kalaunan, ang mga ito ay naging patlang. Narito ang mga pagpipilian ninyo ng isasagot. Paa, araw, palaka. Ngayon, sagutan na natin. Unang patlang, araw. Ikalawang patlang, paa. Ikatlong patlang, palaka. Ngayon, basahin natin kasama ang mga sagot. Pagkalipas ng ilang araw, nagbago ang mga butete. May mahabang paa na ang mga ito. Kalaunan, ang mga ito ay naging palaka. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang iyong mga natutunang mabuti sa aralin. Maikling kwento. Ang maikling kwento ay kinapupulutan ng magandang aral at kadalasang ginagamit bilang kwentong pambata. Ang pangunahing idea ay maaaring matagpuan sa pamagat, unahan, gitna, o huling bahagi ng teksto. At ngayon, para sa inyong homework, panuto, basahin ang tula at sagutin ang tanong sa ibaba. Ang batang huwaran, mayroong isang bata. Ang ngalan ay Mena. Magalang, mabait. Matay, lubhang singkit. Magalang sa matatanda si Mena. Nakahanga-hanga, po at opo mga kataga. Kay gandang maririnig sa kanya. Lahat tayo ay humahanga, palabasa, at siya ay magalang pa. Halina, atin siyang tularan, upang maging huwaran. Ngayon, gusto kong ikaw naman ang babasa ng tula bago mo ito sagutan.
Pagkatapos mong basahin ang tula, narito ang mga tanong, panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1, ano ang pamagat ng tula? A. Ang batang palabasa. B. Ang batang huwaran. C. Ang batang dapat tularan. Number 2, sino ang huwarang bata sa tula? A. Mimi. B. Mena. C. Melanie. Number 3, ano ang pangunahing idea ng tula? A. Ang huwarang bata. B. Palabasa siya at magalang pa. C. Magalang sa matatanda si Mena. Number 4, kung ikaw ay isang huwarang bata, anong mga katangian ang dapat mong taglayin? A. Masungit, madamot, tamad. B. Mabait, magalang, palabasa. C. Nag-aaral, naliligo, kumakain. Number 5, paano mo ipapakita ang pagiging huwarang bata sa kapwa? A. Gumagamit ng po at opo. B. Hindi sumusunod sa utos. C. Padabog kumilos. At para sa inyong homework 2, basahin ang teksto sa ibaba at tukuyin ang pangunahing idea o kaisipan nito. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Sabayan niyo ako, sina Rina at Roy. Magkaiba ang kambal na sina Rina at Roy. Palaaral si Rina. Lagi niyang binabasa ang kanyang mga aralin. Palagi tuloy matataas ang kanyang mga marka. Taliwas naman sa kanya si Roy. Mahilig siyang maglaro. Madalas ay lumiliban pa siya sa klase para maglaro. Kaya naman, marami siyang markang bagsak. Palagi tuloy siyang napapagalitan ng kanyang ina. Ngayon, ikaw naman ang bumasa ng tula bago mo isulat ang pangunahing idea o kaisipan dito. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa Filipino 2. Maraming salamat sa pakikinig.